Magandang hapon, narito ang latest update natin hinggil sa typhoon na si Tino at sa isang tropical depression na nasa labas pa ng ating Philippine Area of Responsibility. So dito sa latest satellite animation, makikita nga natin yung kumpol ng kaulapan na dala ng bagyong si Tino ay nakakaapekto pa rin sa nakararaming bahagi ng ating bansa, in particular dito nga sa may bandang Southern Luzon area, Visayas at ilang bahagi ng Mindanao. Samantala, sa labas ng ating air responsibility, yung binabanggit naman nating isang tropical depression na may potential ding maapektuhan ng ilang bahagi ng ating bansa ngayong darating na weekend. So inahin nating himayin yung detalye ng bagyong si Tino. So dito nga makikita natin, pinalaki po natin yung image para mas malawak, mas malinaw na makikita natin yung malawak na kaulapang dala ni Tino ay talagang sa kasalukuyan nakaka-apekto pa at posible pa rin magdulot hindi lamang ng pag-ulan kundi yung mga malalakas na bugso ng hangin sa ilang bahagi nga na nakararaming bahagi ng Visayas at Southern Luzon area. Kanina alas 4 ng hapon, ang sentro o ang mata ng bagyong si Tino ay nasa may bandang Patnongon, Antique area. Taglay nito ang lakas ng hangin, umaabot po na hanggang 130 km per hour. Malapit sa gitna nito at ang pagbugso ng hangin aabot hanggang 180 km per hour. Sa kasalukuyan, kumikilos ito sa direksyong northwest naman sa bilis na 15 km per hour. So, tingnan natin ano nga ba inaasahang pagkilos ng bagyong sa Tino in the next 24 to 48 hours. So, sa pinaka-latest forecast track ng Pag-asa, patungkol nga sa direksyon ng bagyong si Tino, ito yung tinatayang 2 o'clock this afternoon na location ng sentro na ng bagyong si Tino at inaasahan natin na bukas ng madaling araw ay nandito siya sa coastal waters ng Linapacan, Palawan. So makikita natin patuloy na pagkilos, At bukas naman ng hapon, inaasahan natin na andito na siya sa 305 kilometers west ng Coron, Palawan. So simula ngayong gabi hanggang bukas, patuloy nga inaasahan na lalayo na ito sa kalupaan ng ating bansa. At sa darating na Huwebes ng madaling araw, posible na po itong lumabas ng ating area of responsibility. Then Huwebes ng hapon, nandito na sa may bandang napakalayong distansya na 935 kilometers west ng Southern Luzon. At pagdating po ng Biyernes ng madaling araw ay inaasa na posibleng maglandfall dito sa may bandang Vietnam area. So kung titingnan natin yung forecast track, nandiyan pa rin yung area of probability, Yung pinaka-center track, yan inasa natin pagkilos ng sentro or ng mata lamang. At yung area of probability, nagpapakita ng iba pang posibleng lugar na pwedeng tahakin ng sentro ni Tino throughout the forecast period. So, dapat maging handa po, hindi lamang yung mga kababayan natin dito sa bandang Coron area, kundi halos dito sa northern portion ng mainland Palawan for the possible landfall scenario in the next 12 hours hanggang bukas ng madaling araw. Samantala, paalala natin, ang bagyo hindi po isang tuldok lang sa mapa, Mapapansin natin dito, ito yung lawak ng hangin na dala ng bagyong si Tino. Kung kaya't kahit malayo tayo sa sentro, basta ang ating pong lugar ay nakapaloob dito sa perimeter ng bagyo, meron po tayong warning signal. Kaya iyan po yung reason kung bakit may mga wind signal pa rin po tayo sa mga lugar na bagamat malayo sa sentro ng bagyo ay within the periphery of Typhoon Tino. So we have wind signal number 4 sa mga lugar na naka-highlight ng pula, Calamian at Cuyo Island, central and southern portion ng Antique, central and southern portion ng Iloilo, and Guimaras. Dahil inaasahan natin yung pagkilos ng sentro, karaniwan yung mas malapit po sa sentro, yun yung inaasahan natin makakaranas ng pinakamalakas na hangin at posibleng pinakamaraming pag-ulan. Samantala sa lugar na naka-highlight ng orange, wind signal number 3 naman po. Ibig sabihin around 89 to 117 km per hour ang lakas ng hangin. Dito nga sa may bandang northernmost portion ng mainland Palawan, natitirang bahagi ng Antique kasama ang Caluya Island. And then sa Aklan, Capiz, natitirang bahagi ng Iloilo. Dito sa northern and central portion ng Negros Occidental at saka northern portion ng Negros Oriental. Yung mga areas na naka-highlight po ng orange. So pag pinag-uusapan natin tropical cyclone wind signal, ito po ay patungkol sa lakas ng hangin at kung ano yung posibleng epekto nito sa inyong lugar. So tingnan naman natin yung naka-areas or areas na naka-highlight ng yellow under wind signal number 2 po yan sa kasalukuyan. Itong southwestern portion ng Masbate, southern portion ng
Mindoro provinces. And then southern portion ng Romblon, itong northern portion ng Palawan. Ganon din itong kasama yung Cagayancillo Island. Sa Cebu, kasama yung Bantayan Island. Central portion ng Negros Oriental at natitirang bahagi ng Negros Occidental. Sa mga lugar may wind signals number 4, 3, and 2, yung malakas na hangin pwede pa rin makapagpatumba ng nakararaming uri ng pananim, makasira ng mga struktura, lalong-lalo po yung mga bahay na gawa sa light materials, lumang kahoy, or yung tinatawag nating nipa, and then pwede rin makapagpatumba ng mga billboards, mga poste ng kuryente, at generally, yung mga karagatan sa paligid, inaasahan natin magiging maalon hanggang sa napakaalon. So as much as possible, manatili po tayo sa loob ng ating designated evacuation centers or kung nandun tayo sa kanilang mga kabahayan, manatili sa loob ng bahay habang patuloy na tumatawid sa inyong area itong bagyong Sitino. Samantala, yung areas na naka-highlight ng light blue, yan naman po yung may wind signal number 1. Ang lakas ng hangin dyan, posibleng umabot hanggang 61 kilometers per hour. Yan po yung southern portion ng Quezon, southern portion ng Marinduque, natitirang bahagi ng Mindoro provinces kasama ng Lubang Island, natitirang bahagi ng Romblon, natitirang bahagi ng Masbate kasama ang Burias at Ticao Island, itong central portion ng Palawan. Wind signal number 1 din dito sa may bandang Biliran, northwestern portion ng Leyte, sa Camotes Island, sa northern and western portion ng Bohol, sa Siquijor at natitirang bahagi ng Negros Oriental. So kung mapapansin natin, babalikan natin kanina yung forecast track, yung lawak ng bagyo, mapapansin natin lahat ng signal number 1 na area ay nandun na sa halos outermost periphery ng bagyo. Yung pinakataas na may wind signal, malapit po sa sentro ng ating bagyo. So kapag may wind signal sa inyong lugar, generally katamtaman hanggang sa malakas ang hangin, ang mga karagatan magiging katamtaman hanggang sa maalon. Minsan halos minimal to at times no damage at all, pero wag po nating maging kampante na wind signal number 1 lang tayo dahil yun nga ilang araw na rin umulan sa ating lugar and likely baka po hindi pa agad-agad huhupa yung mga tubig ba sa inyong lugar. Baka may mga bahagi ng kalupaan sa mga gilid na bundok na biglaan na lang magkaroon ng mga landslide dahil nga sa ilang araw po nababad sa pag-ulan. Mapapansin kasi natin itong mga lugar na to previously mataas ang wind signal, yan yung mga nadaanan na. So kahit wind signal number 1 pa rin po, nandiyan pa rin po yung banta ng peligro na dulot ng bagyong Sitino. So napag-usapan na po natin yung mga wind signal, no? Yung epekto ng lakas ng hangin sa inyong lugar. Ang susunod naman po nating ipakikita ay yung ano yung mga lugar naman na pwedeng makaranas ng pagbugso ng hangin, mga lugar na walang wind signal. Ito po ay dahil sa umiiral na amihan or northeast monsoon, yung shear line at saka yung pinaka-extension or trough ni Tino. Ngayong araw, inaasahan ng mga pagbugso ng hangin sa Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region, Ilocos Norte at Ilocos Sur, Central Luzon, Metro Manila, Calabarzon, Mimaropa, Bicol Region, Sarangani, Davao Occidental at Davao Oriental. Bukas naman mga pagbugso ng hangin sa buong Luzon, Western Visayas, Negros Island Region, Central Visayas, sa Biliran, sa Leyte at Zamboanga Peninsula. Samantara, sa third day ng forecast natin, Ilocos Region, Batanes, Cagayan kasama ang Babuyan Island, nakararaming bahagi ng Cordillera Administrative Region, Central Zone, Metro Manila, Calabarzon at Mimaropa. So, bakit po may mga pagbugso ng hangin? Gaya nga binanggit natin, panahon po ngayon ng amihan. So, may mga lugar outside the storm or the typhoon area na posibleng mo makaranas ng mga malalakas na hangin. And the epekto nito, yung mga karagatan sa paligid, pwede rin po maging katamtaman hanggang sa maalon. Ngayon, pag-usapan naman natin yung inaasahang pag-ulan, dala po ng amihan, ng shear line at siyempre ng bagyong Sitino. So, simula ngayong araw hanggang bukas ng tanghali, mapapansin natin, no, mga malalakas sa pag-ulan, more than 200 millimeters, naka-highlight ng red. Ito po yung Antique, Guimaras, Iloilo at yung buong Palawan. Kanina pinakita natin yung actual satellite imagery and then sa forecast track na ito pong mga lugar na to malapit sa sentro. Kaya po yung binabanggit ko kanina, mas malapit kayo sa sentro, lalong-lalo sa eye wall, mas malakas ang hangin, mas maraming pag-ulan. Posible po yan. Samantala, 100 to 200 millimeters of rain dito nga sa Mindoro provinces,
sa natitirang bahagi ng Panay area, sa Romblon, dito sa Negros Occidental, at dito sa may bandang Quezon Province. And then yung areas na naka-highlight ng yellow, 50 to 100 millimeters of rain. So yung mga pag-ulan na yan, posible pa rin magdulot ng mga pagbaha, lalong-lalo na sa mga low-lying areas, pagbaha sa mga komunidad malapit po sa gilid ng ilog dahil it's either sa patuloy na pag-ulan ay tumaas yung level ng tubig, umapaw yung ilog, or yung mga pag-ulan sa karatig lalawigan, magiging mataas ang level ng kanilang tubig sa kanilang ilog and nagkataon na patungo sa inyong ilog yung pinakang outflow. So, magmatsyag pa rin po tayo sa mga kaganapan sa ating paligid at patuloy pa rin makinig sa latest at makipag-ugnayan sa kanilang LGU at saka Local Disaster Risk Reduction Managing Officers para sa patuloy na gawaing pangkaligtasan. Samantala, sa darating na Huwebes, kung mapapansin po natin, ang mga pag-ulan, concentrated na lamang dito sa may bandang Palawan area, yung 100 to 200 millimeters of rain, habang 50 to 100 millimeters of rain sa lalawigan ng Quezon, Mindoro Provinces at Antique. Kung atin pong babalikan sa darating na Huwebes, yun yung tinatayang nakalabas na po ng area of responsibility ang Bagyong Sitino, kaya't konti na lamang yung lugar na inaasahan nating uulanin. Ganun pa man, paalala pa rin yung mga pag-ulan ay pwede pa rin magdulot ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Lalong-lalo na kung nababad na, no? Dahil hindi naman po agad-agad na mawawala epekto ng mga pag-ulan nung mga nagdaang araw sa mga areas na dinaanan po ng bagyo. And then, tingnan naman po natin yung epekto ng storm surge or daluyong sa mga coastal areas. Pinakita natin sa forecast track na dito yung tatahakin ng sentro ng Bagyong Sitino. Kaya makikita po natin dito nakakonsentrate sa area na ito yung matataas na daluyong or storm surge more than 3 meters. Samantala sa areas na ito, orange ang highlight ng coastal areas mula 2.1 hanggang 3 meters. And then sa areas po, naka-highlight ng yellow, coastal areas, 1 to 2 meters. So ilang araw na rin tayo nagbibigay babala, no? Hopefully sa mga oras na ito, nakalikas na po sa mas mataas na lugar or designated evacuation centers yung mga kababayan natin dito sa mga coastal areas na inaasahan nating makakaranas pa ng daluyong in the next 12 hours. And then, aside yun sa matataas na along, hahampas sa mga coastal areas, yung sitwasyon ng pag-alon sa laot or sa kalagitnaan ng karagatan, may nakataas tayong gale warning, no? As much as possible, hindi po papayagang lumaot ang anumang uri ng sakyang pandagat sa mga karagatan sa paligid nga ng Northern Palawan, dito sa southern coast ng Occidental Mindoro, western coast ng Aklan, Antique, at sa southern coast ng Iloilo. Yung naka-highlight po ng pula. Samantala sa natitirang bahagi po ng mga karagatan sa paligid ng ating bansa, asahan ang katamtaman hanggang sa maalong karagatan. Iba yung pag-iingat sa mga papalaot dito sa mga areas na wala pong gale warning. Samantala dito nga, hindi na po papayagang pumalaot as much as possible. Palipasin po muna natin yung bagyo. Ang mga pag-ulan na dala po ng bagyo, magkakaroon po tayo ng tinatawag natin mga localized rainfall advisory na manggagaling sa ating mga Pag-asa Regional Services Division. Sa website po ng Pag-asa, may makikita tayong portion na panahon dito sa bandang right window na may satellite image. Pag i-clinic po natin yan, lalabas po itong image na to. Makikita natin yung color coding at kung ano yung mga nakataas na heavy rainfall warning na inisyu naman ng ating Pag-asa Regional Services Division. So pinapayon din po natin i-monitor ng mga kababayan natin, lalong-lalo po sa Southern Zone at Visayas, yung mga localized thunderstorm at heavy rainfall advisories na ipapalabas nga ng ating mga PRSDs. Ngayon, balikan natin yung satellite image animation. Binanggit natin kanina, isang tropical depression din, binabantayan natin sa labas ng ating area of responsibility. At kanina nga alas 2 ng hapon, nasa layong 1,900 kilometers east ng northeastern Mindanao. Taglay lakas ng hangin, umabot hanggang 55 kilometers per hour. Malapit sa gitna nito, ang pagbugso, 70 kilometers per hour. Kumikilos naman sa direksyong west-southwest sa bilis na 25 kilometers per hour. Wala pa itong direktang epekto sa anumang bahagi ng ating bansa. Subalit, nagpalabas na po tayo ng tinatawag nating Tropical Cyclone Advisory. Ito yung babala sa mga bagyo na nasa labas ng PAR at posibleng pumasok
in the next 3 to 5 days at makaapekto pa sa ilang bahagi ng ating bansa. Yung nilalaman po ng ating latest tropical cyclone advisory, nagpapakita ng forecast track nitong bagyong nasa labas ng PAR. At makikita nga po natin dito na inaasahang posibleng sa Sabado papasok po ng ating area of responsibility. Yung forecast period natin ay hanggang 5 araw lamang. Kung kaya't makikita natin hanggang linggo lamang itong forecast. Sa mga susunod na issuance natin ng tinatawag nating tropical cyclone advisory, may extend pa po itong forecast nitong bagyong nasa labas ng PAR. Makikita rin natin yung legend. Tatanungin natin, ano ba yung posibleng lakas na abutin nito bago tumama na ating kalupaan? We're not ruling out the possibility na posible pang umabot ng typhoon category. Habang nasa dagat pa rin po ito at favorable ang oceanic at atmospheric condition, itong tropical depression na to, posible pang tumaas ang kategorya sa mga susunod na araw. Kaya antabayanan din po yung tinatawag nating tropical cyclone advisory na ipapalabas ng Pag-asa every 12 hours. So yan po muna ang latest mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Ako po si Chris Perez. Magandang hapon po sa inyo lahat.